Salamat sa inyong lahat sa inyong pagdalo sa aking kasal ngayong araw. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, mahal ko palagi si Chloe. At pahahalagahan ang ugnayang ito. Sana'y mag-enjoy ang lahat. Hello, ako si Samantha Shaw mula sa Nexus. Hello, ako si Leo Foster. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ang sarap ng pagkain. Congratulations! Excuse me, miss. Hindi kita kilala. Kung maaari kong itanong, sino po ba kayo? Hello, Ginoong Jenkins. Galing po ako sa Nexus, katulong ng tagapangulo, si Samantha Shaw. Umaasa kaming makipagtulungan sa Vanguard Group sa hinaharap, kaya't dumalo ako ng walang imbitasyon. Ito ang aking calling card. Chloe, tamang-tama. Papakilala kita sa isang tao. Ito ang katulong ng tagapangulo ng Nexus Group, Binibining Shaw. Sa hinaharap, magiging kasosyo ko rin siya sa negosyo. Ginang Jenkins, maligayang bati sa inyong kasal. Salamat at pasensya na po. May kailangan kaming asikasuhin. Parang pamilyar siya. Mahal, naniniwala ako sa iyo. Isang guni-guni. Guni-guni lang ang lahat. Maniwala ka sa akin, mahal. Gagawin kitang masaya. Mahal, naniniwala ako sa iyo. Naghanda rin ako ng sorpresa para sa iyo ngayon. Anong klaseng sorpresa? Ipikit mo ang iyong mga mata. Ngayon, lumingon ka ng dahan-dahan. Handa ka na ba para sa iyong sorpresa? Mahal, nakikiusap ako sa iyo para sa kapakanan ng ating anak. Pakiusap, iligtas mo kami. Victor, nagmamakaawa ako sa iyo. Isipin mo ang ating sanggol. Iligtas mo kami. Pakiusap. Hello? Pulis ba ito? Nasa tubig ang asawa ko. Nahulog siya. Magpadala ka agad ng tao dito. Iligtas siya. Tulong! May tumulong! Ikinalulungkot ko, Ginoong Jenkins, hindi pa namin nahahanap ang asawa mo. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Mangyaring tanggapin ang aming pakikiramay. Hindi. Hindi! Hindi pwedeng mangyari yon.
Hello? May nalulunod dito. Sa West Bay. Miss, naririnig mo ba ako? Gumising ka? Ipinahahayag ko ngayon na mula sa sandaling ito, si Victor ay formal na itinalaga bilang pangkalahatang tagapamahala ng Vanguard Group. Siya ang mamamahala sa pang-araw-araw na pamamahala at sa kabuuang operasyon. Salamat sa iyong tiwala, Tagapangulo. At ipinapangako ko sa inyo, simula ngayon, ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko at gagamitin ko ang bawat hininga ng aking lakas para sa Vanguard Group. Ibibigay ko ang lahat ng meron ako, kahit mamatay man ako. Wala na siya sa agarang panganib, pero dumaan siya sa matinding psikolohikal na trauma. Umalis ka. Lumayo ka sa akin. Ayos na ngayon. Tingnan mo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo. Pero dahil nailigtas kita, hindi ako aalis. Aalagaan kita. Wala kang dapat ikabahala. Ligtas ka ng lubusan dito. Ipagtatanggol kita. Ayos na ngayon. Ngayon naman, nais ko ring ibahagi ang ilang magandang balita. Ang aming pangkalahatang tagapamahala, si Victor Jenkins, ay, sa ika-28 ng susunod na buwan, pakakasalan ang minamahal kong anak na si Chloe sa isang seremonya ng kasal. Pagkatapos, umaasa akong makakadalo ang lahat ng miyembro ng lupon. Maligayang bati, Ginoong Tagapangulo. Nakakuha ka ng isang napakagandang manugang na lalaki. Maligayang bati sa pangkalahatang tagapamahala sa pagkapanalo sa puso ng dilag. Maligayang bati. Talagang dadalo kami. Mahusay. Anak na babae ng tagapangulo ng Vanguard Group, si Chloe Foster, ay ikakasal na sa bagong pangkalahatang tagapamahala, si Victor Jenkins, sa ika-28 ng susunod na buwan sa isang marangya at maluhong kasalan. Nagbahagi ang magkasintahan ng isang matamis, mapagmahal na halik na luha sa tuwa. Ipinapangako kong gagawin kitang masaya. Nagulat ka ba? Mahal ko? Hello? 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 Mahal, ano bang ginagawa mo? Bakit hindi ka pa naliligo? Mahal, pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Para sa kapakanan ng ating anak, pakiusap, iligtas mo kami. Ang mukha ni Binibining Lewis ay halos ganap ng nasira. Kung gusto niyang maging normal muli, kakailanganin niya ng malaking halaga para sa operasyong plastic. Doktor, wala akong pera ngayon. Evelyn, huwag kang mag-alala. Ako ang sasagot sa gastos. Doktor, pakiusap, gamitin ang pinakamahusay na pamamaraan at ang pinakamahusay na materyales. Kailangan mong ibalik si Evelyn sa kanyang orihinal na anyo, anuman ang mangyari. Evelyn. Mary, sa susunod kong buhay, babayaran ko ang iyong malaking kabutihan. Pero, gusto kong baguhin ng lubusan ang aking mukha. Siya. Tatay? Pasensya na halos magkaroon ka na sana ng apo. Pero hindi ko siya naprotektahan. At ngayon ang tanging pamilya ko. Nawala ko rin sila. Kaya ang tanging dahilan kung bakit ako nabubuhay ngayon ay para maghiganti.
Maligayang bati, Evelyn. Hindi. Samantha, ay opisyal nang naging kasapi ng Nexus. Bubuhos ko ang aking buong puso sa kumpanya. Mhm. Pero nang hindi ikakasama sa interes ng kumpanya, may kailangan akong gawin. Sana ay pumayag ang tagapangulo. Alam ko ang gusto mong gawin. Sige lang. Tutulungan siya? Tatay, anong pinagsasabi mo? Kapag wala na ako, si Leo ang papalit bilang tagapangulo ng Vanguard Group. Tatay, anak sa labas lang siya. Paano siya magiging tagapangulo? Tama na. Ikaw. Tatay, tingnan ko lang si Chloe. Tatay, aalis na rin po ako. Nakapagpanotaryo na po ang testamento ng tagapangulo. Magaling, salamat. Talaga bang ibibigay mo ang lahat kay Ginoong Leo Foster? Baka hindi matanggap ni Binibining Foster ito. Nakalaan na ang parte niya. Yung manugang ko kasi. Nag-aalala ako sa kanya. Sa ganitong paraan, parang nabibigyan si Chloe ng kapanatagan. Ang proyektong pribadong yate ng Nexus ay kilalang malaking kitaan. Nagtataka ako, Ginoong Jenkins, interesado ka ba? Talagang interesado. Kung maibibigay ni Binibining Shaw ang negosyo ng yate ng Nexus sa Vanguard Group, sisiguraduhin kong malaki ang gantimpala mo. Huwag masyadong formal, Ginoong Jenkins. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, Ginoong Jenkins. Ang pakikipagtulungan sa Vanguard ay hindi ang punto. Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Ilang araw pa lang kayong ikinasal, at gabi na naman siya ngayon. Nay, naman, may kliyente lang siyang nakikipagkita. Nag-uusap tungkol sa negosyo. Anong negosyo ang mas mahalaga kaysa sa asawa niya? Gusto ni Victor na patunayan ang sarili kay tatay. Alam mo namang gusto ni tatay na si Leo ang papalit bilang tagapangulo. Uugod-ugod na lang ang tatay mo. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka niya. Kung may iba ka pang negosyo, Ginoong Jenkins, sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Waiter, bayad po! Kung may iba ka pang negosyo, Ginoong Jenkins, pwede naman tayong mag-usap mamaya. Pakicheck po. Hindi, wala namang ganoon kahalaga. Ano pa kaya ang mas mahalaga kaysa sa iyo, Binibining Shaw? Nakabitin ang maliwanag na buwan sa kalangitan ng gabi at pakiramdam ay tagsibol na. Tagsibol! Mukhang may nagkakatagsibol na damdamin. Bukas, magpadala ka ng mga bulaklak sa opisina ng CEO ng Nexus Group. Lagdaan mo ng spring. Opo, Ginoong Jenkins. May tinapos akong malaking deal ngayong araw. Napakalaki talaga. Kung matutuloy ito, dodoble ang kita ng Vanguard Group kumpara noong nakaraang taon. At lalo pa akong pagkakatiwalaan ni tatay. Pero alam mong lahat ng ito ay para sa iyo, mahal. Sino ba ang ayaw umuwi ng maaga para ibuhos ang pagmamahal sa iyo? Saka, pangako mo sa akin, walang ibang babae. Sige, pangako ko. Kung ako, si Victor Jenkins, ay may gagawing makakasakit kay Chloe Foster. Sana'y tamaan ako ng... Sige, tama na. Naniniwala ako sa'yo. Natatakot lang ako na ganoon din ang gagawin mo sa akin. Tulad ng ginawa mo kay Evelyn. Bakit mo binabanggit ang malas na iyon? Patay na siya. At saka, wala naman akong naramdamang pagmamahal para sa kanya. Minahal ko lang talaga ang isang tao mula pa noong una. At iyon ay ikaw? Chloe,
Maligayang pagdating. Ginoong Jenkins, isang karangalan na narito kayo. Naku, napakabait ninyo. Narito lamang ako upang matuto mula sa inyo. Ginoong Jenkins, yun lang, Jenkins, Mito. Ang pagkakaroon ng eksperto, tulad ninyo, Ginoong Jenkins, na bumisita sa aming proyektong yate, ay tunay na karangalan para sa amin. Umaasa kami sa inyo para sa inyong mahahalagang pananaw. Well, dahil kayo ay nagtanong ng napakabait, binibining siya, paano ako makakatanggi? Ginoong Jenkins, espesyal na inihanda ng aming kumpanya ito na pasadyang pabango para lamang sa inyo. Ito ang perpektong amoy para sa isang kilalang tao, tulad ninyo. Para sa inyo, Ginoong Jenkins, tagay, para sa ating hinaharap na pakikipagtulungan? Oo, para sa ating pakikipagtulungan. Inaasahan kong baka libre kayo sa susunod na Lunes, Ginoong Jenkins, upang samahan ako sa pagbisita sa aming West Bay Yacht Club at mas lalong makita ang bagong proyekto. Siyempre naman, ako ay libre. Dahil kayo ang nagtanong, ang aking schedule ay malinaw para sa inyo. Nasaan si Victor? Paumanhin, Binibining Foster. Hindi sinabi sa akin ni Ginoong Jenkins kung saan siya pupunta at hindi ko rin siya maabot ngayon. Hanapin mo si Victor ngayon din. O maaari kang magsimulang magsulat ng iyong resignation letter. Opo, Binibining Foster. Ang numerong iyong diniyal ay kasalukuyang hindi maabot. Mangyaring subukan muli ang iyong tawag mamaya. Mahal, ang telepono mo. Ako na ang sasagot. Hello? Mahal, telepono mo. Ako na ang sasagot. Hello? Oy. Ayos lang ang lahat. Nakuha ko. Sino iyon? Ang misteryoso. Well, ganito kasi. Mahal, may biglaang nangyari sa trabaho para sa susunod na linggo. Kailangan kong mag-business trip. Bukas? Biglaan naman iyan. Saan? South Bay. Kung gayon, sasama ako sa iyo. Dahil hindi pa tayo nakakapag-honeymoon. Baka sa susunod. Ang biyahe na ito ay para sa trabaho. May napaka-importanteng proyekto. Bukod pa riyan, kung sasama ka, mababagot ka lang. Nasa construction site tayo buong araw. At kapag nandun ka na, araw at hangin lang ang makakasama mo. Masama ang pakiramdam ko. Sabihin ko sa'yo, pagbalik ko sa susunod na linggo, magbabakasyon ako ng maayos. Pagkatapos, ilalayo kita at babawi tayo sa ating honeymoon ng maayos. Gusto mong pumunta sa Switzerland, Paris, Maldives, kahit saan mo gusto. Gusto mong pumunta sa buwan? Narito ako sa tabi mo, okay? Oh, tigil na. Ipangako mo sa akin. Dalhin mo ako sa isang biyahe sa susunod na buwan. Magsisimula na akong magplano. Teka, mahal. Hayaan mo si Kalihim Lawson ang bahala sa pagpaplano. Kaya niyang asikasuhin iyan. Pero ngayon, may iba pa. Isang napaka-importanting bagay. Nasa gitna ako ng paliligo. Sumama ka sa akin. Kailan babalik si Ginoong Jenkins mula sa South Bay? Akala ko pumunta siya sa West Bay. Pumunta siya sa West Bay, hindi South Bay. Paumanhin, Binibining Foster. Malamang nagkamali ako. Padalhan mo ako ng mga detalye ng kanyang flight at impormasyon sa hotel. Ngayon na. Opo, Binibining Foster. Narinig kong mahilig kang maglakbay, Ginoong Jenkins. Marami na sigurong lugar ang napuntahan mo. Para sa akin, ang paglalakbay ay paraan para mag-recharge.
Kapag napapagod ako sa trabaho, gusto ko lang lumabas at maglibot. Pag-iisipan mo, napuntahan ko na ang 12 ng bansa ngayon. Hindi nga, mahilig din akong maglakbay. Baka gusto mong magsama tayo minsan, Ginoong Jenkins? Sige, bakit hindi? Saan ba? Gusto kong pumunta sa ibang bansa. Ibang bansa. Nakapunta ka na siguro doon, Ginoong Jenkins. Ah, Parang malalim ang iniisip mo. May kwento ba ang biyahe na yon? Anong klaseng kwento? mahal. Tiwala ka sa akin. Gagawin kitang masaya. Lumingon ka ng dahan-dahan. Handa ka na ba sa sorpresa? Hello? Pulis po ba ito? Ang asawa ko. Nahulog siya sa tubig. Tulong! Ngayon na! Halo-halong saya at luha. Hoy, Ginoong Jenkins, pwede mo ba akong kunan ng litrato? Si. Wow. Samantha, ang ganda mo. Ay, pasensya na. Kasi, parang masyadong formal ang tawagin kang Binibining Shaw. Pwede na ba kitang tawaging Samantha mula ngayon? Ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Siyempre naman. Chloe, Hindi ba dapat nasa business trip ka sa South Bay? Anong ginagawa mong kumakain sa West Bay? Chloe, Gusto mo ba ang wine? Ano? Chloe. Grabe naman ang pagiging walang respeto mo sa kasosyo ko sa negosyo, si Binibining Shaw. At ako ay nag-uusap lang tungkol sa trabaho. Binibining Shaw. Si Ginoong Jenkins, at ako ay talagang nag-uusap lang tungkol sa trabaho. Victor, hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Lahat ng meron ka ngayon ay ibinigay sa'yo ng pamilyang Foster. Maaari kong ibigay ito sa'yo kailan ko gusto, at bawiin ang lahat kailan ko naisin. Huwag kang maglakas loob na pag-usapan sa akin ang respeto. Hindi ka karapat dapat sa kahit anong respeto. Kung gusto ko, ibibigay ko sa'yo. At kung ayaw ko, kukunin ko ulit. Huwag mo na kong kausapin tungkol sa respeto. Hindi ka karapat dapat. Wala sa inyong dalawa ang karapat dapat. Victor, anong iniisip mo? Gusto mo bang maghiwalay tayo? Anong nagawa ko sa'yo? Kung hindi dahil sa akin, saan ka kaya pupulutin? Magsalita ka, hindi mo na ba ko mahal? Magsalita ka, sagutin mo ko. Sino ka ba? Gusto mong tumaya? Akala mo hindi ko gagawin? Sasabihin ko sa tatay ko. Magsalita ka naman. Binibining Shaw. Gusto kong humingi ng paumanhin para sa nangyari kagabi. Hindi ko alam kung bakit nagkakamali ng pag-intindi si Binibining Foster. Siya? Spoiled brat lang siya. Lumaki siyang laging nasusunod. Huwag mo siyang magalitan. Ginoong Jenkins, pwedeng tanggalin mo ang sunglasses mo kapag nagsasalita ka? Hindi kita makita ng maayos ng ganyan. Samantha. Pangako ko, hindi na kita pahihirapan ulit. Sa buong buhay ko, ito ang unang beses na may nang-asar sa akin ng ganito. Samantha, lalabanan kita hanggang kamatayan. Samantha, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Anong problema? Di mo ba ko nakikilala? Sino ka? Evelyn? Ikaw si Evelyn? Matabayan mo mula pa nung bata tayo. Evelyn! Ikaw nga, Evelyn. Buhay ka. Buhay ka talaga.
Oo nga pala. Yung araw na pinauwi si Ginoong Foster mula sa ospital ay eksaktong huling araw ng honeymoon mo. Ako sana ang susundo kay Ginoong Foster para sa'yo. Tapos, tumawag ako kay Ginoong Foster. At sa telepono, narinig ko si Ginoong Foster na tinatawag si Victor. Narinig ko sa telepono na tinatawag ni Ginoong Foster si Victor. Kaya, akala ko kayong dalawang sasama para sunduin siya. Pero hindi ko inasahan na ang daming masasamang bagay ang mangyayari pagkatapos. Bakit si Victor, pagkatapos ng nangyari sa akin, ay pumunta para makipagkita sa tatay ko? Habang iniisip ko, lalong pumapangit ang pakiramdam ko. Bumalik ako sa ospital para tingnan ang footage ng CCTV. At nakita ko na, nung araw ng paglabas niya, nandoon nga si Victor sa ospital. At pagkatapos nilang mag-usap, sinama ni Victor si Ginoong Foster. Saan dinala ni Victor ang tatay ko? Pumunta rin ako sa highway para tingnan ang footage ng surveillance. At nakita kong si Ginoong Foster, pagkatapos bumaba sa kotse ni Victor, ay natumba pagkalakad lang ng ilang hakbang. Sa sandaling iyon, nagdilim ang screen. Nagdilim ang screen? Nasira ba? Nakiusap na ako sa staff na ayusin ang footage at mamaya, ipapadala na iyon sa email ko. Leo. Dapat ka nang bumalik sa kumpanya. Ang tatay mo. Baka hindi na ito makalampas. Mula ngayon, ang negosyo ng pamilyang Foster ay mapapasa sa iyong mga kamay, saka ako makakapagpahinga ng maluwag. Mula ngayon, ang pamilyang negosyo ay nasa iyong mga kamay na. Yun lang ang paraan para mapanatag ako. Tatay? Sabi ng doktor, basta ikaw, mag-ingat ka lang ng mabuti. Gagaling ka rin agad. Kahit gumaling man ako. Para saan pa? Mula ngayon, ang pamilyang negosyo. Ikaw na ang bahala para ipagpatuloy ito. Ang kapatid mong si Chloe. Sobrang spoiled niyan. Wala siyang alam. At yang asawa niyang si Victor. Napakatuso niyan. Kailangan mong bantayan siya. Mabuti. Tatay, gets ko. Bibigyan ko siya ng matinding bantay. Tingnan ninyo, hindi naman sa gusto kong makuha lahat ng itinayo ng aking biyenan. Ang totoo, ang aking biyenan ay ibibigay ang Vanguard Group sa ganoong walang kwentang tao. Para sa inyong mga shareholder at sa lahat ng investor, iyon ay talagang hindi responsable. Kaya, kapag nasa akin na ang kontrol sa Vanguard Group, ang unang gagawin ko ay siguraduhin ang inyong mga interes. Kapag nasa kontrol ko na ang Vanguard Group, pangako ko, uunahin ko ang interes ninyo. Pero kailangan ko ang suporta ninyong lahat para magtagumpay ito. Deal? Basta sabihin mo lang, Ginoong Jenkins, susunod kami sa'yo. Naniniwala kami sa iyo at susuportahan ka namin hanggang sa dulo. Samantha, ngayon, nakaisip na talaga ako ng perpektong plano. Ang Vanguard Group ay malapit nang mawalan ng pinuno, lalong humihina ang kalusugan ng matanda araw-araw. Kapag nasa panig ko na ang lahat ng shareholders, maghihintay lang ako ng tamang pagkakataon para umangat. At kunin ang Vanguard Group. Kaya hayaan niyo ang basong ito na maging tagay sa aking tagumpay. Tama ba, Binibining Shaw? Ang laki pala ng tiwala mo sa akin. Pero ang hindi mo alam ay ako ang pinakamatinding kalaban mo. Maligayang pagdating sa laro ni Samantha Shaw. Samantha, pukpok ka. Walang hiya kang mang-aagaw ng asawa, mangwawasak ng tahanan. Binibining Foster. Paulit-ulit na mag-isa sa gabi. Nakakabaliw talaga yan. Oh, Shanga! Binibining Foster. Gabi-gabi, mag-isa ka lang sa pagtulog. Nababaliw ka na ba? Ikaw ang nag-iisip ng kung ano-ano. Hayaan mong linawin ko ito. Huwag mo nang subukang manakit muli sa akin o gagantihan kita ng doble. Tigilan mo ako! Hoy! Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ano ba ang akala mo ang ginagawa mo?
Bitawan mo! Tigilan mo ako! Bitawan! Hoy Chloe, Nawawala na ba ang isip mo? Binibining Show ang pinakamalaking kliyente natin. Kinakausap ko lang siya tungkol sa isang deal. Wala akong ginawa. Siya ang nanakit sa sarili niya. Chloe, kailangan mong tumigil na, okay? Masyado ka nang nagmamalabis. Samantha, hindi ko hahayaang masaktan ka pa. Nabili ko na ang lahat ng shareholders sa Vanguard Group. Vanguard Group ay magiging akin na sa lalong madaling panahon. Magtiwala ka sa akin. Ipagtatanggol kita. Mapagkakatiwalaan mo ako. Titiyakin kong ligtas ka. Naniniwala ako sa iyo, mahal. Nakakakita ako ng mga bagay. Nagkakamali lang ako ng paningin. Samantha, papauwiin kita. Kailangan mong magpahinga. Samantha, pauwi muna kita. Magpahinga ka. Bigyan mo ako ng isang basong mainit na tubig. Binibining Foster, ito ang mainit na tubig ninyo. And, sino ang nagsabi sa iyong kumuha ng mainit na tubig para sa akin? Sab ko, tubig na may yelo! Tubig na may yelo! Agad-agad, ma'am. Samantha Shaw, huwag mong isiping napakagaling mo. Ako, si Chloe Foster, hindi basta-basta susuko. Gusto mo ng away? Lalabanan kita hanggang sa dulo. Hoy, Ellie. Naayos na ang madilim na footage. Naayos na ang madilim na footage. Pero hindi makita sa recording kung ano talaga ang nangyari sa loob ng kotse. Pero hindi makita sa recording kung ano talaga ang nangyari sa loob ng kotse. Naalala ko na. Ano ang naalala mo? Ang password ng cellphone ng tatay ko. Nang bumalik ako sa lumang asyenda, nakita ko ang cellphone ng tatay ko. Ang passcode ng cellphone ng tatay ko. Nang bumalik ako sa lumang asyenda, nagawa kong hanapin ang cellphone ng tatay ko. At tama nga, may recording mula 4 na buwan na ang nakalipas. Nasaan ang anak ko? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya ngayon. Paano mo nasaktan ang kamay mo? Anong ginawa mo sa anak ko? Si Evelyn ay hindi nababalik. Para sa sasakyan. Pupunta ako sa ibang bansa para hanapin ang anak ko. Kahit na ang katawan niya na lang, hahanapin ko siya, anuman ang mangyari. Ang surveillance footage mula sa kalsada sa likuran namin, nagawa kong hanapin ito. Ipinadala ko na ito sa iyo. Tingnan mo. Victor, pananagutan mo ang ginawa mo. Simula ngayon, hindi ka na dapat makipagkita sa babaeng iyon. Lahat ng contact information niya, gusto kong burahin mo lahat iyon at i-block mo siya. Mula ngayon,
Hindi ka na pwedeng makipagkita sa babaeng yon. Burahin mo lahat ng kontak niya. Lahat. Walang ititira. At i-block mo siya. Wala ka sa lugar. Binablock ko na siya. Paano na ako mabubuhay? Wala akong pakialam. Walang makakaagaw ng lalaki sa akin. Ako si Chloe Foster. Imposible. Baliw ka. Hindi. Hindi ka aalis kahit saan. Ah, Victor. Ikaw. Paano mo? Nagawang saktan ng anak ko. Pinagpalaki ko siya ng buong puso, ang paborito kong anak. At ang lakas ng loob mong saktan siya. Binabalaan kita. Magpakabait ka. Kung hindi, sa yaman ng pamilya Foster, wala kang makukuhang kahit sentimo. Dahil ako ang nag-promote sa iyo. Si Victor Jenkins ay opisyal na hinirang bilang pangkalahatang tagapamahala ng aking Vanguard Group. Siya ang magiging responsable sa pang-araw-araw na pamamahala at pangkalahatang operasyon. Salamat sa pagtitiwala sa akin sa operasyon. At salamat sa iyong tiwala, Ginoong Tagapangulo. Kaya nangangako rin ako, simula ngayon, buong puso kong gagamitin ang lahat ng aking lakas para sa pag-unlad ng Vanguard Group. Ibibigay ko ang lahat, hanggang sa aking huling hininga. Kaya rin kitang sirain. Ginoong tagapangulo, na notaryo na ang testamento. Salamat sa iyong pagod. Talaga bang lahat ng ari-arian ng pamilya ay ibibigay kay Ginoong Leo Foster? Baka hindi matanggap ni Binibining Foster. Nakalaan na ang parte niya. Ang problema lang, ang manugang ko ay labis na nagpapabagabag sa akin. Sa ganitong paraan, nabibigyan din si Chloe ng isang safety net. Umalis ka na. Humingi ka agad ng tawad kay Chloe. Arthur, anong nangyari? Arthur, Anong nangyari? Chloe, punta ka rito. Bilis. Tingnan mo si tatay. Anong nangyari sa kanya? Tatay! Tatay! Anong nangyari? Tumawag ka ng ambulansya! Tumawag ka ng ambulansya! Bilis! Chloe. Anong nangyayari? Paano nangyari na si tatay ay nahulog sa hagdan? Kanina lang, narinig ko, nakausap ni tatay kayong dalawa. Nanay. Hindi ko alam, nanay. Si Victor at ako ay nandito lang sa kwarto buong oras. Kaya pa kitang sirain. Umalis ka na. Magsorry ka kay Chloe ngayon din. Paglabas lang namin, nakita naming nakahiga si tatay sa baba ng hagdan. Hindi namin alam. Baka gusto lang pumunta sa baba ni tatay at aksidenteng nahulog. Paano naging pagkakataon lang yun, kung gusto niyang pumunta sa baba? Bakit hindi siya tumawag ng katulong? Tigilan na ninyo ang pagtatalo. Hospital ito, huwag nating kalimutan. Kapag nagising na si tatay, malalaman natin ang lahat. Manahimik ka! Huwag kang magpanggap na nagmamalasakit. Huwag ninyong isipin na kung may mangyari kay tatay, makukuha ninyo ang lahat ng yaman. Sinasabi ko sa inyo, walang posibilidad. Huwag ninyo pang mangarap noon. Makinig ka sa akin. Walang posibilidad. Kalimutan mo na. Chloe. Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ang mana. Hindi ko ninais na makipag-away sa iyo tungkol sa mana. Ang gusto ko lang ay nagumising na si tatay. Ikaw. Kritikal ang kalagayan ni Ginoong Foster. Baka hindi na siya muling magising. Maaari siyang maging gulay na lang.
Dr. Miller, Nakikiusap ako, iligtas mo ang tatay ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Pero kailangan mo ring maghanda. huwag mo akong sisihin. Ikaw ang may gagawa nito. Wala akong ibang pagpipilian. Huwag mo akong sisihin para dito. Ikaw ang nagpilit sa akin. Wala akong ibang choice. Victor, ikaw, paano mo nagawang tratuhin ng ganito ang anak ko? Minahal ko siya mula nang bata pa siya. Pero ikaw, ang lakas ng loob mong saktan siya. Binabalaan kita ngayon. Magpakabait ka. Kung hindi, ang yaman ng pamilyang Foster, wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Ako ang naglagay sa iyo sa posisyong iyon. At kayang-kaya kitang tanggalin. Nagsimula ako sa wala. Hindi tulad ng dalawa mong mahal na anak na isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Kahit ang anak mo sa labas, napakaraming yaman ang napunta sa kanya. Mula ngayon, ang negosyo ng pamilyang Foster ay nasa iyong pangangalaga. Sobra ang pagpapalaki kay Chloe. Wala siyang alam. At si Victor ay talagang mapagplano. Kailangan mong bantayan siyang mabuti. Naiintindihan ko, tatay. Bibigyan ko siya ng masusing pagbabantay. Tungkol naman sa akin, kung gusto kong umabot sa tuktok, kailangan kong gawin iyon sa sarili kong paraan. At kung ako, gustong umangat pa, kailangan kong gawin iyon ng mag-isa. Sa totoo lang, hindi naman sa gusto ko ang imperyong itinatag ng aking biyenan. Ang problema, gusto niyang ipamana ang Vanguard Group sa walang kwentang gago na iyon. Totoo, napaka-irresponsable naman niyon. Kaya ganito ang usapan. Kapag nasa kontrol ko na ang Vanguard Group, ang pangunahing trabaho ko ay protektahan ang interes ng lahat ng shareholders. At para doon, kailangan ko ang bawat isa sa inyo, sa tabi ko. Deal? Lahat kami. Basta sabihin mo lang, Ginoong Jenkins, nandito na kami para sumuporta sa'yo. Siyempre naman, naniniwala kami sa iyo. At buong suporta namin ang makakamit mo. Ligtas ko nang naibalik sina Chloe at nanay sa bahay. Dapat umuwi ka na rin at magpahinga. Ako ang magbabantay kay tatay ngayong gabi. Salamat. Hello? Tungkol sa ipinahanap ko sa'yo. Kumusta na? Ginoong Leo Foster. May magiging resulta na tayo sa makalawa. Sa pinaka-late. Mabuti, ipaalam mo agad sa akin kapag may balita. Tatay, alam kong ang nangyari ngayong araw ay hindi aksidente. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala para malaman ang totoo. Makukuha ko ang mga sagot para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Aalamin ko ang totoo sa lahat ng ito at ibibigay ko sa'yo ang kumpletong sagot. Samantha, ang proyektong ito ay napakahalaga sa akin. Hindi. Binibining siya. Nangako na ako sa ibang mga miyembro ng board ng parte nila sa kita para makuha ang buong suporta nila. Kaya kailangan kong siguraduhin na ang proyektong ito ay magpapatuloy ng walang aberya. Pero, ang ating pagtutulungan ay hindi pa umuusad kahit isang pulgada. Nagsisimula na talaga akong kabahan. Ginoong Jenkins, wag naman pong ganyan. Proyektong bilyon-bilyong dolyar ito. Pagkatapos ng lahat, kailangang tingnan ito ng Nexus mula sa lahat ng anggulo. Pero may maibibigay muna akong magandang balita sa'yo. Anong magandang balita? Kagabi, inaprubahan ng kumpanya ang draft proposal kasama ang Vanguard. Ang susunod na hakbang ay ang paggawa ng kontrata. Ano ang magandang balita?
Kagabi, inaprubahan ng kumpanya ang draft na proposisyon para makipagtulungan sa Vanguard. Ngayon, ang kailangan na lang nating gawin ay gumawa ng kontrata. Talaga? Samantha, ang galing naman. Talagang kahanga-hanga. Tatay, pasensya na. Malapit ka na sana magkaroon ng apo. Pero hindi ko siya naprotektahan. Ngayon, ang tanging pamilya ko ay wala na rin. Kaya, Tatay, iyon ang dahilan kung bakit ang tanging layunin ko sa buhay ngayon ay paghihiganti. Victor, tungkol sa nakaraan, kaya kong kalimutan iyon. Pero mula ngayon, gusto kong iwan mo muna ang lahat ng trabaho mo at tulungan akong alagaan si tatay. Higit sa lahat, ipinagbabawal ko sa iyo na makipag-ugnayan pa sa babaeng iyon. Chloe, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Nasa koma na ang tatay mo ngayon. Wala nang magtatanggol sa'yo. Akala mo makikinig ako sa'yo? Chloe, tigilan mo na ang pangangarap mong prinsesa ka. Kung mamatay ang tatay mo, lahat ng yaman ng mga Foster ay mapupunta kay Leo. Kapag wala na ako, si Leo ang papalit sa akin at magiging chairman ng Vanguard Group. Tatay, anak sa labas lang iyon. Paano siya magiging chairman? Tama na. Talaga bang ibibigay mo ang lahat kay Ginoong Leo Foster? Paano naman si Binibining Foster? Hindi ba siya? Nakalaan na ang bahagi niya. Ang problema lang ay yung manugang ko na talagang hindi ko mapagkatiwalaan. Sa ganitong paraan, kahit papaano si Chloe ay may pananggalang. Mula ngayon, na ikaw ang mamamahala sa negosyo ng pamilya, makakatulog na ako ng mahimbing. Walang iniwan sa'yo ang tatay mo kahit isang kusing sa kanyang testamento. Kaya sinasamantala ko ang pagkakataong ito sa pakikipagsabwatan kay Samantha para agawin ang Vanguard Group. Kung hindi, magiging pulubi tayong dalawa sa kalsada. Kung hindi, pareho tayong mapupunta sa kalsada. Hindi ako pababayaan ng tatay ko. Tungkol sa testamento ng tatay mo, na-verify ko na yon. Pwede mong tingnan ng personal. At saka, ang partnership ko kay Samantha, hindi yan matitigil sa ngayon. Sinumang humarang sa akin, sisiguraduhin kong mawawala sila. Lumabas ka rito! Ngayon din! Samantha, sinasabi ko sa'yo agad-agad, putulin ang lahat ng koneksyon sa Vanguard Group. Pero Binibining Foster, wala kang karapatang gawin yan. Alam mo? Si Victor lang mula sa Vanguard Group, Ginoong Jenkins, ang may karapatang kansilahin ang partnership. Ang tatay ko ang nagtatag ng Vanguard Group. May sakit na siya ngayon. Pagdating sa Vanguard Group, ako na ang masusunod ngayon. Itinatag ng tatay ko ang Vanguard Group. May sakit na siya ngayon. Ang Vanguard Group. Ako ang masusunod dito. Pero, Binibining Foster, sa ngayon, wala pa akong natatanggap na anumang abiso. Pumunta ako rito para lang ipaalam sa iyo. Sa ngayon, tapos na ang ating pakikipagtulungan. Binibining Foster, umalis ka na agad-agad at lumabas ka sa kumpanya ko. Kung mananatili ka rito at patuloy na magkakagulo, tatawagin ko ang pulis. Tumahimik ka. Aray, Pigilan mo ang pagpapanggap. Tumayo ka ngayon din. ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ano ang nangyayari? Ngayon, sa harap ng lahat, sinasabi ko sa iyo, makikipagtulungan ako sa Nexus hanggang sa huli. Nanay? Bakit ka umiiyak? Ayos lang. Chloe, anong nangyari? Anong nangyari sa'yo?
Nanay, hindi ko rin alam kung bakit nagaganito ang lahat. Siguro mula pa noong kinuha ko si Victor kay Evelyn, nakalaan na magbabayad ako sa mga pagkakamali ko. Chloe, huwag kang mag-alala. Kapag gumaling na ang tatay mo, gaganda rin ang lahat. Sa pinakamasamang sitwasyon, pwede tayong makipaghiwalay kay Victor. Pero, nanay, mahal na mahal ko siya. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Sana, magbago ang isip niya. Anak, tanga ka. Ngayon, nagpupulong ang kumpanya para pag-usapan ng isang bagay. Simula nang malagay sa koma ang tagapangulo. Nawalan ng lider ang kumpanya at patuloy na bumababa ang presyo ng stocks. Malinaw, kailangan ng kumpanya ng bagong lider. Tama. Hindi na pwedeng magpatuloy ng ganito ang kumpanya. At kailangang may tumayo at gampanan ang responsibilidad ng tagapangulo. Inirerekomenda kong si pangkalahatang tagapamahala Victor Jenkins ang mamuno, pangunahan ng lahat, at ayusin ang sitwasyon. Si, ngayong may tiwala kayong lahat sa akin, hindi ko kayo bibiguin. Pamumunuan ko ang Vanguard at ibabalik ko ito sa dating karangalan. Ginoong Leo Foster, nakuha ni Victor ang eksaktong gusto niya. Nakuha niya ang posisyong laging pinapangarap, pero bilang baguhan sa tungkulin. Wala pa siyang gaanong tunay na kapangyarihan. Kaya, nakipagkasundo siya sa mga shareholder na binayaran niya. At pinipilit na niya ngayon ang iba, na pirmahan ang mga papeles, para opisyal na kilalanin siya bilang tagapangulo. Kapag natuloy na ang kasunduan, ibibigay niya sa mga shareholder na yon ang mga share sa offshore company na gusto nila. Hindi ko inakala na ganito kabilis siya kumilos. Okay, hayaan mo muna siyang magsaya ng ilang araw. Ang mga trabahong ibinigay ko sa iyo, kailangang asikasuhin, isa-isa. Opo, Ginoong Leo Foster. Oo nga pala. Sa anumang pagkakataon, huwag mong sasaktan si Samantha. Naiintindihan ko, Ginoong Leo Foster. Chloe, nakauwi ka na. Nanay, pumunta ako sa press conference ngayon para subukang pigilan silang pumirma, pero huli na ako. Sinubukan kong pigilan silang pumirma, pero huli na ako. Ano? Nababaliw ka ba? Ang pagsisin sa Nexus, napakahalaga ng deal na yun, tapos gusto mo pang pigilan. Nasobrahan ba akong magpalaki sa'yo? Kung magsara ang kumpanya, anong gagawin natin? Chloe, Anong nangyayari? Anong nangyari? anong nangyari? Chloe. Ginang, buntis po si Binibining Foster. Pako hindi napansin. Base sa pulso, 3 buwan na siya. Perpekto. Nasil na ang proyektong ito. Kaya, ano sa tingin mo? Magaling ba ang ginawa ko ngayon? Sobrang galing. Pinapanood ko ang buong oras. Salamat, Binibining Shaw. Kung wala ka, ang proyektong ito hindi magiging ganito ka-smooth. Sa trabaho, hindi naman tayo masyadong estranghero. Kaya, Samantha, sa personal nating buhay, pwede kaya tayong magkalapit? Sa kakayahan mo, ang Vanguard's ang partnership sa Nexus ay nagsisimula pa lang. May mas malalaking deal na naghihintay sa'yo para makamit ang malalaking bagay. Vanguard, nagsisimula pa lang ang ating pakikipagtulungan sa Nexus. Marami pang malalaking deal ang darating. Hindi na ako makapaghintay na makita kang kumikinang. Kahit gaano pa kataas ang aking marating, may isang bagay pa rin, Dud, na hindi ko pa nakukuha. Gusto kong nandoon ka, Samantha. Sa tabi ko, nagdiriwang sa bawat tagumpay. Sige, ipangako mo sa akin. Si, batiin na kita ng maaga.
Victor Jenkins, tandaan mo ito. Pansamantalang chairman ka lang. Kapag nagising si Arthur, isauli mo iyan. Huwag mo ngang isiping kunin ang anumang pag-aari ni Chloe. Nanay, ano bang sinasabi mo? Lahat ng meron ako pag-aari rin ni Chloe. Well, nasabi ko na ang gusto kong sabihin. At isa pa, nahimatay si Chloe. Nahimatay? Ayos lang ba siya? Nagpa-ospital ba siya? Ano ang sabi nila? Dumaan si Dr. Wright. Sabi niya, buntis si Chloe. Kumusta siya? Nakarating ba siya sa ospital? Ano ang sabi ng doktor? Dumaan si Dr. Miller. Sabi niya, buntis si Chloe. Alam mo, gusto ko talaga na magtayo ng buhay kasama ka. Pero paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako pwedeng huminto. Kailangan kong umabot sa tuktok. Ang biyenan ko? Ngayon, sa akin na ang kumpanya. Hindi na ako kailangang magpaliwanag kanino man. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito sa sobrang tagal. Ngayon, magkakaroon ng pagpupulong ng mga shareholder ang kumpanya. Narito tayo para pag-usapan ng isang bagay. Mula nang malagay sa koma ang tagapangulo, nawala ng direksyon ang kumpanya, at patuloy na bumababa ang presyo ng stock. Malinaw na kailangan ng kumpanya ng bagong liderato. Siya, kung ganito kalaki ang tiwala ninyong lahat sa akin, hindi ko kayo bibiguin. Pamumunuan ko ang Vanguard pabalik sa dating karangalan nito. Tungkol naman sa'yo, magpahinga ka na lang dito. Tingnan mo ang sarili mo. Dito ka na lang at magpahinga. Siya nga pala, gusto kong sabihin sa'yo, ang susunod kong plano ay ang gawin si Samantha na akin. Evelyn, kailangan mong bitawan ang paghihiganti na ito. Maganda at matagumpay ka na ngayon. Kung patuloy kang maghihiganti, paano kung masaktan ka? Naisip ko na itong mabuti, pero hindi ko malimutan ang ginawa nila sa akin. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sakit na tiniis ko. Kailangan mong intindihin kung saan ako nanggagaling. Pasensya na, mahal. May emergency meeting sa trabaho. Ayokong makinig sa mga dahilan mo. Laging may dahilan sa'yo. Bahala na. Para sa kapakanan ng baby, ayokong makipag-away sa'yo. Ano? Anong sabi ng doktor? Anong balita? Anong sabi ng doktor? Sabi niya, kailangan ko lang panatilihing mataas ang aking espiritu at iwasan ang mabibigat na ehersisyo. Sige, kaya tayo'y manatiling positibo lang. Samahan kita kumain ng masarap, ano? Tara na, huwag ka nang mag-alala, ano? Tingnan mo, maliit na kamay niya ba yan? Nagsusupsop ba siya ng hinlalaki? Ang cute. Nakita ko lang siyang gumagalaw. Tingnan mo, likod niya yan. Ang liit. Nakikita mo ba kung kahawig niya ako? Mas mabuti kung sa'yo siya kamukha. Kung kamukha mo siya, mas magiging maganda siya. So, ibig sabihin, gusto mo ng babae? Lalaki o babae, okay lang. Basta sa'yo, mahal ko silang pareho. Samantha, tingnan mo. Ito ang pinakamataas na palapag ng kumpanya. Ang tagapangulo lang ang pinapayagan dito. At ngayon, akin na ang lahat. Please, Congratulations, Ginoong Jenkins. Bata ka pa't matagumpay na, patungo ka na sa tuktok. nakakalungkot isipin, wala ni isang kaluluwang makakasalo sa mga pasanin ko. Mukhang oras na para bigyan ng kumpanyang ito ng bagong babaeng mamumuno.
Diretso na ako sa punto. Samantha, nababaliw ako sa iyo. Hindi? Matagal na kitang mahal. Lahat ng meron ako, gusto kong ibahagi sa iyo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mo akong alagaan ka. At pahalagahan. Hindi ako papayag diyan. Bakit hindi? Dahil may asawa ka na. Hindi ako magiging kabit. Samantha, alam mo naman ang sitwasyon sa ugnayan ko sa Vanguard Group. Hindi ako makapagdiborsyo ngayon. Ayos lang. Naiintindihan ko. Huwag kang magmadali. Aalis na ako. Magpabook ka ng 2 tiket papunta sa isla. Mahal, dinala ko sa iyo ang paborito mong egg tarts mula sa lugar na gusto mo. Wow! Anong nangyari sa'yo? Ang lambing mo ngayon? Oh, ano ba? May masama na ba akong nagawa sa iyo? Napansin ko lang kasi hindi ka maganda ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Kaya gusto kitang pasayahin. Kung talagang gusto mo akong pasayahin, umuwi ka ng mas maaga araw-araw. Tuwing hating gabi ka na umuuwi, nagigising din ang baby. Tingnan mo, kakakuha ko lang sa kumpanya. Sobrang busy ako, okay? Pero humihipa na rin ang mga bagay-bagay. At ngayong araw, may sorpresa ako para sa'yo. Anong klaseng sorpresa? Hulaan mo. Sabihin mo na. Ganito, halikan mo muna ako, saka ko sasabihin. Sabihin mo na. Plano ko na i-clear ang buong schedule ko sa susunod na linggo. At dalhin ka sa mga isla para matupad na natin ang nasayang nating honeymoon. Talaga? Ang galing. Salamat, mahal. Mahal, Dito ka na lang at magpahinga, Ako na ang lalabas para mag-usisa. tingnan ko kung ano ang maganda dito. okay? Hintayin mo ako, ha? Binibining Shaw. Sana'y lumayo ka kay Victor. Puro negosyo lang ito. Huwag kang makialam sa pagsasama nila. Ang pagiging mangwawasak ng tahanan ay isang kahihiyan. Mangwawasak ng tahanan? Ako ang tinatawag mong mangwawasak ng tahanan? Ang maging isang mangwawasak ng tahanan. Nakakadiri yan. Mangwawasak ng tahanan? Akala mo mangwawasak ng tahanan ako? Wala kang alam sa pinagdaanan namin. Hindi ko naman sinasadya na sirain ang isang pagsasama. Ginagawa ko lang ang kailangan kong gawin. Mahal, naniniwala ako sa'yo. Mahal, nakikiusap ako sa'yo para sa ating anak. Sagipin mo kami. Kailangan kong baguhin ang itsura ko. Hanapin mo si Chloe. Ngayon din, nasa panganib siya. Ano? Walang tanong-tanong. Hanapin mo muna siya. Tingnan mo ang dala ko para sa'yo. Sa bagay na ito, hindi mapapagod ang baby ko. Halika na, aking reyna. Oh, ang sweet mo naman. Hayaan mong isuot ko ang seatbelt mo at i-lock. Honey, Hmm? medyo nauuhaw ako. Pwede bang kunin mo ako ng tubig? Si, Dito ka lang at huwag kang gagalaw, please. okay. Babalik ako agad. Victor, tulungan mo ako! Victor, saklolo! Saklolo, Victor, tulungan mo ako! tama sa oras.
Oras na para hulihin siya. Samantha, gumamit ako ng offshore company para bilhin ang malaking bahagi ng stock ng Vanguard Group. Bago pa malaman ni Victor, tapos na ang lahat. Hindi na mababago. Mary, hindi ko malilimutan ang ginawa mo para sa akin. Samantha, kalimutan mo na ang nakaraan at magpatuloy ka sa buhay mo. Kung gayon, lahat ng ginawa ko ay magiging sulit. Ginoong Leo Foster, tinawag ninyo ako? Tapos na ba ang investigasyon? Opo, Ginoong Leo Foster. Nagpasunod ako ng isang tao kay Samantha. Nalaman namin na si Samantha ay madalas na magkasama ng isang babaeng nagngangalang Ellie. At itong si Ellie ay tinatawag na Evelyn si Samantha. Ito ring si Ellie, ang matalik na kaibigan ni Miss Evelyn Lewis bago siya namatay. Kaya, ang sinasabi mo, si Samantha ay talagang si Evelyn Lewis noon? Hindi natin matatanggi ang posibilidad na iyon. Kaya pala, lagi kong naiisip na pamilyar ang itsura niya. Pero hindi ko lang talaga maatim na paniwalaan. Paano kaya si Evelyn Lewis ay bigla na lang nabuhay mula sa pagkamatay at bumalik bilang isang ganap na ibang tao? Nangangamba po ako na direktang kasangkot si Victor dito. Tama. Ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa mga gawain ni Victor. Opo, Ginoong Leo Foster. Pwede mo bang iprioridad ito para sa akin? Gawing urgent. Nakuha ko. Makukuha mo ito sa loob ng 24 na oras. Sige. Binibining Shaw, ngayon, dadalhin kita para makilala ang isang matandang kaibigan. Isang matandang kaibigan? Sumama ka sa akin. Alam mo, nung unang beses kong makita si Evelyn, na in love ako sa babaeng ito na sobrang bait at maganda ang ugali. Pero hindi ko inakala na may masasamang mangyayari sa kanya sa ibang bansa. Hindi man lang ako nakapag-confess ng nararamdaman ko, yung babaeng mahal ko, ay wala na, magpakailanman. Naaalala ko si Evelyn araw-araw hanggang sa malaman ko. Nabuhay pa pala si Evelyn. Evelyn, bumalik siya sa akin. Kahit ano pa ang itsura ni Evelyn ngayon, sa puso ko, pareho pa rin siya sa paningin ko. Kahit ano pa ang maging Evelyn, sa puso ko, magiging pareho pa rin siya sa akin. Ginoong Foster? Kalimutan mo na ang mga alaalang iyon. Patay na si Evelyn Lewis. Ang taong nakatayo sa harap mo ngayon ay si Samantha Shaw. Ginoong Tagapangulo, isang misteryosong kumpanya, ang patuloy na bumibili ng ating mga shares. Halos 30% na nito ang naaga na ng kumpanyang ito. Ano? Aling kumpanya? Nakarehistro po ito sa ibang bansa, kaya hindi namin makuha ang mga detalye. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ito? Masyado po silang mabilis kumilos. Kagagaling lang po naming malaman. Labas! Lumabas ka! Ngayon din! Alamin mo para sa akin. Kung sino ang nasa likod nito. Kung sino ang gumugulo sa akin. Ngayon din, alamin mo yan para sa akin. Sino ba ang gustong mag-traitor sa akin? Bilisan mo.
Pirmahan mo ang kontratang ito at magkakampi na tayo, Ginoong Wright. Salamat sa tiwala. Susunod ako sa'yo, binibining show. Sa totoo lang, sawa na ako kay Victor matagal na. Sa Kim at makasarili lang talaga siya. Siyempre, kailangan kong protektahan ang sarili kong interes. Leo, hindi ako naging mabuting kapatid sa'yo. Alam kong nagkamali ako. Kung hindi dahil sa'yo, wala na ako ngayon dito. Chloe, pamilya tayo. Hindi mo kailangang sabihin yan. Sa totoo lang, si Samantha ang nagsabi sa akin na iligtas ka noong araw na yon. Siya ang dapat mong pasalamatan. Samantha? Bakit niya ako ililigtas? Hindi naman siya naglalagay ng panibagong bitag, diba? Chloe, kapag gumaling ka na, sasabihin ko sa'yo ang lahat. Sabi ng doktor, kailangan mong mag-focus sa paggaling. Subukan mo lang na manatiling kalmado. Tungkol sa pamilyang Foster, habang nandito ako, hindi ito magigiba. Tungkol sa'yo at kay nanay, sisiguraduhin kong maaalagaan kayong dalawa. Ngayon ko lang na-realize kung sino talaga ang nagmamalasakit sa akin. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yun? Noong gabing na aksidente si tatay, tiningnan ko ang footage ng security. Si Victor ang nagtulak kay tatay. Nang gabing na aksidente si tatay, tiningnan ko ang footage ng seguridad. Si Victor ang nagtulak kay tatay, pababa ng hagdan. Umalis ka. Humingi ka ng tawad kay Chloe ngayon din. Ano? Chloe, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ginawa ni Victor na gulay si tatay. Natatakot akong sisihin mo ako, kaya tinanggal ko ng palihim ang footage. Chloe, paano ka naging ganoon katanga? Alam ko, nagkamali ako. Pero may isa pa akong kopya. Itinago ko ito ng palihim. Kaya tatawag ako sa pulis ngayon din para arestuhin siya. Kami ni Victor mag-asawa rin naman dati. Wala akong lakas ng loob na isumbong siya. Alam ko na nabigo ko si tatay. Pwede mo bang ipasa itong footage sa pulis para sa akin? Si. Kumusta? Hoy, Official Brown. May video footage ako para sa iyo. Tungkol ito sa pagkahulog ng tatay ko mula sa gusali. Kailangan kong agad na magsagawa ang pulisya ng investigasyon. Chloe, paano ka napunta sa tubig? Chloe, umalis ka. Lumayas ka dyan. Victor, saan ka galing? Bakit napunta sa tubig si Chloe na nasa wheelchair? Napunta sa tubig? Umalis ka. Victor, nasan ka na? Bakit nahulog sa tubig si Chloe habang nakaupo sa kanyang wheelchair? Gusto daw ng tubig ni Chloe. Kumuha ako para sa kanya. Leo, anong ginagawa mo dito? Ano ibig mong sabihin? Anong ginagawa ko dito? Kung hindi ako dumating, buhay pa kaya si Chloe ngayon? Umalis ka. Doktor, kumusta na siya? Binibining Foster, ligtas na siya ngayon. Pero, Pero ano? Ano nangyari sa kanya? hindi namin nailigtas ang sanggol. Paumanhin. At hindi na siya maaaring maging ina. Doktor, Pakiusap, huwag mo muna sabihin kay Chloe ang tungkol dito. si? Siyempre, Victor, makinig ka sa akin. Kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa nangyari kay Chloe, pagbabayaran mo. To. Victor, makinig ka. Kapag nalaman kong sinaktan mo si Chloe, patay ka. Tulungan kitang isuot ang seatbelt mo.
Victor! Tulungan mo ako! Victor! Tulungan mo ako! Aray! Victor! Tulungan mo ako! Mahal, kailangan kong maaga sa opisina ngayon. Ngayon na ang araw na magiging tagapangulo ang asawa mo. Hinihintay. Maging mabuti ka habang wala ako. Sa aking mga respetadong kasamahan dito sa Vanguard Group, kumusta? Ako si Victor Jenkins. Ngayon, Sa ngayon, hawak ko ang mahigit kalahati ng shares ng kumpanya. May autoridad akong alisin si Victor Jenkins sa kanyang posisyon bilang tagapangulo. May kapangyarihang tanggalin si Victor sa kanyang titulo bilang chairman. Inilipat ko na ang lahat ng aking shares kay Samantha. kasinungalingan yan. Kayo ay nagsisinungaling! Nasaan na ang kasunduan sa paglilipat ng shares? Sino ka? Hindi ako si Samantha Shaw. Ako si Evelyn Lewis. Ako ang asawa ni Victor na akala niya'y patay na. Oh, akala niya'y patay na ako. At siya ang gumawa noon. Tama, akala niya patay na ako. Siya ang nagtangkang patayin ako. Victor Jenkins ay desperadong pakasalan ng prinsesa ng Vanguard Group, si Chloe Foster. Desperado siyang mapalayas ang kanyang asawa, na 4 na buwang buntis. Inakit niya ako papunta sa tabing dagat, at itinulak ako sa karagatan. Pinikin niya ang pagkamatay ko. Pero iba ang plano ng tadhana. Ako'y nailigtas ni Mary Smith, na nagkataong dumaraan. Balit-bali ang mga buto ko. Ganap na nawasak ang mukha ko. Nakahanap si Mary Smith ng mga doktor para gamutin ako, at tinulungan niya akong magpa-plastic surgery. Isang ganap na pagbabago. Kaya ako nagkaroon ng pagkakataong tumayo rito ngayon, upang sabihin sa lahat ang masasamang ginawa ni Victor Jenkins. Bakit? Bakit? Mabibigo ba ako sa huling minuto ngayon? Ikaw na bruha. Bakit hindi ka patay? Hindi lang para sa akin, kundi para rin sa aking ama at sa nawalang anak sa aking sinapupunan upang makamit ang katarungan. At para sa aking ama at sa nawalang sanggol sa aking sinapupunan, makakamtan ko ang katarungan. Samantha, patawarin mo ako. Wala sa mga ito ang totoo. Hindi ganyan ang nangyari. Maniwala ka sa akin. Nakakasuka ka talaga. Huwag kang lalapit. Kapag humakbang ka pa ng isa, babarilin ko siya. Victor, huwag kang gumawa ng kalokohan. Gisingin mo ang sarili mo at harapin mo ang katotohanan. Mayroon akong ebidensya na ikaw ang nagtulak sa aking ama pababa ng hagdan. Gusto mo akong patayin? Yan ba ang gusto mo? Kung ganoon, isasama ko siya. Ay, Huwag! Huwag mong gawin yan! Leo. Oy, Leo. Sabi ng doktor, okay ka na. Pwede ka nang ma-discharge sa ilang araw. Matibay ang katawan ko. Kalimutan mo ang mga baril. Mga missile? Kaya kong tanggapin yon. Ay, tama na ang kayabangan. Masyadong mapanganib yon. Huwag mo nang uulitin yung pagiging peligroso. Basta't okay ka, hindi ako mamamatay.
bibisitahin kita kapag na-discharge ka na. Ang sakit niyan parang impyerno. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, hindi na ko yung naive na Evelyn na yon. Makakatagpo ka talaga ng mas mabuting babae. Hello, hoy, Mary. Tulungan mo akong mag-ayos para sa pagpunta sa ibang bansa. Halo? Mary? Pwede mo ba akong tulungan na mag-ayos para makapunta sa ibang bansa? Nagawa ko na ang lahat ng kailangan kong gawin. Panahon na para umalis ako. Alam kong hindi ka baliw. Gusto ko lang malaman, yung araw na iyon sa beach, bahagi ba iyon lahat ng plano mo? Sa yaman o sa hirap, sa sakit o sa kalusugan, palagi kitang mamahalin, Chloe. At pahahalagahan ang ugnayang ito. Sa sakit man o sa kalusugan, mahal na mahal kita, Chloe. At pahahalagahan ko ang meron tayo. Ikaw lang ang minamahal ko mula noon hanggang ngayon. Ikaw lang, Chloe Foster. Kung gusto mong pumunta sa buwan, kasama mo ako, okay? Nasa kalagitnaan ako ng aking shower. Tungkol naman sa natitira, bakit hindi ka sumama sa akin? Tingnan mo, kamay niya ba yon? Sinusupsup ba niya ang kanyang hinlalaki? Ang cute-cute! Magsalita ka. Hindi mo na ba ako mahal? Kausapin mo ako. Magsalika ka. Chloe, napaka-disrespectful mo sa aking business partner. Si Binibining Shaw at ako ay nag-uusap lang tungkol sa negosyo. Maling-mali ang pag-iisip mo. However, si Samantha Shaw ang pinakamalaking kliyente ko. Kung haharangan ko siya, paano ako kakain? Talagang wala kang katwiran. Si Samantha ang pinakamalaking kliyente ko. Hinayaan ko siya. Paano na lang ako mabubuhay? Ang testamento ng tatay mo. Pinatingnan ko na yan. Hindi ka naniniwala? Tingnan mo na lang. At isa pa, ang deal ko kay Samantha ay hindi mapipigilan. Kahit sino ang humadlang, pawawalan ko sila ng saysay. Nililinis ko ang schedule ko sa susunod na linggo. Ititigil muna ang lahat. Pagkatapos, dadalhin kita sa isang tropikal na isla. Gagawin natin ang honeymoon natin, yung hindi natin nagawa. Talaga? Ang galing naman. Salamat, mahal. Hayaan mo, tulungan kita sa seatbelt mo. Nanay. Tingnan mo si tatay. Nagigising na siya. Oo, Chloe, tingnan mo ang tatay mo. Nagigising na siya talaga. Tatay? Tatay. Gising na siya talaga. Tatay, gising ka na talaga. Kumusta ka? Anong pakiramdam mo? Pakiramdam ko, parang ang tagal kong nakatulog. Tatay, gising ka na talaga. Parang ang tagal kong nawala. Ang tagal kong nawala. Pasensya na talaga. Ayos lang, nasaktan din kita, alam mo. Pareho tayong umibig sa maling tao. Tapos na yun sa atin. Mag-umpisa tayong muli. Kaya mo bang talikuran ng lahat dito at magsimula ulit? Oo, wala na akong mahahawakan dito. Sana'y maging masaya ka. Ikaw din. Tara na.
Pasensya na. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Susuportahan mo ba ako? Ano ba ang dapat kong gawin? Tatay. Pasensya na. Pasensya na, tatay. Hindi man lang ako nakauwi para makita ka isang huling beses. Nawa kayo ni nanay ay maging masaya sa langit. Pwede mo bang patawarin ang tatay ko? Bakit? Tatay? Nagawa ko na ang lahat ng gusto kong gawin. Ikaw ang tumulong sa akin, di ba? Pero ito na ang huling beses na bibisita ako sa iyo. Tatay, paalam. Masaya ka ba? Anong ginagawa mo rito? Dumadaan lang. Pwede kaya tayong maging kasing saya niya? Well, nasa sayo yan.